Isang masayang kwentuhan, collaboration kasama ang mga content creator dito sa Bahrain, dito sa Timmy Donut! Timmy Donuts, 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 Timmy Donuts. First TV, ang lagi niya kinocontent yung mga lifestyle namin na as a family dito sa Bahrain. Tapos ngayon yung bago, yung namin yung party sa rooftop. Kasi talaga nakaka-enjoy, nakaka-relax, nakaka-wala ng pagod. Anong party po yan? Like, nag-plan kayo? May mga plan, tapos meron kang mga pugo, Yung nakita? manok, Tapos ano siya sa rooftop. Ako naman si Wancho Official sa aking Facebook page. Pero nagsimula talaga ako sa YouTube bilang si Wancho Mix Vlogs. Ang spelling noon is One CH o sinortcut ko yung pangalan ko na Wancho. Which is hindi talaga siya dapat gawin sana. Bakit? Mahirap siya research eh. Yung iba iniisip nila Eco Mix Vlogs. Okay. Oh, so ngayon, change ko siya. Hindi pa ko yung pangalan, ginawa ko ng pangalan talaga yung Wancho. Kaya yung YouTube ko ngayon naging Wancho Mix Vlogs. Ang mga content ko doon is mekos, may cooking, may daily vlog, may fishing, may house, yung mga construction ng bahay sa mga OFW. Mga na-feature ko yung mga bahay ng mga OFW. Tapos yun na, yung promotional videos na. Tapos yung sa food vlogging. Sa food vlogging talaga ako, yung gamay ko talaga yung food vlogging. So doon ko naisip na yung food vlogging is para talaga sa akin. Okay, ang daming ang daming may gusto eh. Siyempre pagkain. Maraming makaka-relate. Makaka-relate. So ngayon, meron din akong Facebook page, yun yung Wancho Official. Doon yung mga restaurant na na-promote ko dito sa Bahrain, mga maliliit na negosyante. Ako naman, nag-start lahat sa pag-dance content ko. So, meron akong isang dance na nag-boom. So, dance content lang talaga siya. Tapos hanggang sa may nag-offer sa akin for promotional, like i-promote yung mga businesses nila. So, nag-start from dance to promotional. Tapos ngayon naman, lifestyle meron din ganon. So, yun na, na-meet ko na lahat. Hanggang sa nag-grow na siya. Na-enjoy mo na. Na-enjoy ko na siya, oo. Ang tawag kasi doon is yung niche. Spell? Ano ba pag-explain? Wag na lang. Pag-explain na! Pag-explain na yung niche kasi, yung sinasabi ng mga malalaki na ng mga content creator na kung saan ka mag-boom, yun yung panindigan mo. Yun yung pagpatuloy mo hanggang sa... Ay, magandang hapon po sa inyo mga ate ko yan. Kasi halos ngayon mo na din sila nakita. Oo. Ako din. First time. Parehas kami Gen Z kuya. Ayun, no. Dati. Ako po si Arceus, pwede niyo pong tawagin RC. Ang content ko po ay video games, content. I also do voice acting, at mahilig din po ako magsulat ng mga kanta, mostly rap songs. Ay, hindi ako muling gawa. Sample naman dyan. Pero nagala na. I have 2 songs po on Spotify. Okay, tapos meron kang mga talaga, di ba yung pag mag-rap meron mga microphone, meron Yes po, meron ka lahat. may setup po Kasi iba sa kasi tayo yan. Mga resources na tayo. Yun po, mahilig Parang po gusto ako nga rin mag-rap. Pusay ko si Kuya Manny. Mahilig din po ako mag-act. Dati po nakasama ko si Kuya nung bata ko po ako. At sa naman po sa future mag-acting po ulit tayo. Ay, gagawin natin yan. Ayun po, Parang itong dalawang magandang kasama natin, parang magaling umarte. Tapos sasamahan ka ni... Oo. Nagano tayo ng... Mag-arte tapos sabayan ng sayaw. Ayun. Pero po ang aking main platform po ay YouTube. Doon na po ako nagsimula noong 2011, 9 years old po ako. Ang ginagawa ko pong content when I was a kid ay mostly vlogs, speaking in front of the camera. para ma-train ko po ang aking bawat Para siya
daily vlog na ganon. Parang andito ako ngayon. O, parang ganun po. Okay. In front of the webcam, wala po pong... Okay. 2011. 2011. So, So, ano lang, tahimik yung nagsimula talaga nag-boom yung social media. Oo. okay, 2011, hindi I ko was television. Ano pa nun? Wala ka nun. Wala pa pong Wala pa. IG, bago pa po dati. Bago pa lahat. Friendster ba? Friendster, 2004 na wala rin Friendster. Pero, alam ko Balik ba na siya ngayon. Babalik Balik na siya. Merong ano eh. Hi everyone, Redel Guni ng Heltura. Yun! Just got married last year. Congrats! Thank you naman. So, most of my contents are all about traveling, day in a life, outfit of the day, and ano rin, like restaurant hopping sa Bahrain, and then mga places sa Bahrain kung saan magandang food na. Yun mostly, Pinimake sure mo sa dyan. Sa akin naman, thankful lang din talaga ako sa family ko kasi hindi ko na-feel yung ganun ba. Yung parang, ganito ka dyan, paano naman kami, no? Hindi ganun yung family ko. Kahit yung mga relatives ko, my family itself, yung family ko talaga, ay yung mga relatives ng father's side, kung hindi sila ganun. So, I never ko talaga na-feel. So, parang, para sa akin, dahil nga sobrang mabait nila, para sa akin lang parang, iniisip ko, bago pa lang ako umuwi, nagsisave na ako ng money. Para gusto ko, kung ako man gumagala, gusto ko sana pagdating ko sa Pilipinas, magala sila, nakasama sila. Yung parang ganun lang ba, sabi ko, para sa isip-isip ko, kunwari sa masahod ako, ayoko kasi na parang ako na yung gumagala. So, pag umuwi ako sa Pilipinas, I make sure talaga na may time ako gumala sa ibang bansa. At the same time, nagsisave din ako ng money para makasama, hindi lang yung family ko, pati na rin yung buong yung relative ko talaga. Oo. Anak ata tayo. So parang naging budget ko na siya, hindi ko alam, parang ganun kasi talaga ako eh. May time ako sa sarili ko, may time ako para sa family ko, tsaka nag-make time din ako para sa Yan kasi yung naman natin yung close family. Yeah, yung parang ganun. Tsaka at the same time, yung family ko, hindi sila hindi sila naka-pressure. Sinusupport naman na kami, yes. Sinusupport. Parang, minsan nga nangyayari, may gusto niyo bang, nagpa-plan gumala, ganito, ganyan. Anong pwede namin ma-share? Parang ganun ba? At least hindi ko ma-feel na pressure na, naku, paano, di kaya siguro nagagastos ko. At the same time, sila, sige, since magbabanding tayo, ano yung pwede namin ma-share? Parang hindi ka naman. Tulungan, mabigalan. So, hindi ka na-pressure. Hindi ako na-pressure. Hindi perfect life mo dito. Ipakita mo. Yes, hindi. Hindi mo sila pressure. Yeah, hindi naman Siguro masaya pa sila para sa'yo. Yun lang din ang thankful ako. Kasi minsan nga may nababasa ko ng ganito, ang hirap dito sa Bahrain, sa ibang bansa, tapos kumakahingi kayo ng pera, ganun. So thankful lang talaga, hindi ganun naibigay. Yeah. So proud. Bago na po kasi yung panahon yan. Kaya ngayon, nag-i-innovate na po tayo sa mga iba't ibang paraan para makapaghanap buhay. Yung content creation po ngayon ay isang paraan para po makapaghanap buhay. Sa mga kabataan po kasi ngayon, kapag Gen Z, usually, Gen Z, social media. Gen Alpha. Yung, Usually yung nila is, yes. Sa tingin po nila na dahil naglalaro ka ng Roblox, nakakuha ka ng content for kids, parang gano'n. Tingin nila na, you're jobless, get a job, you don't deserve this platform. Yung hate talagang mataas. Tapos, especially kung sa tingin nila, mas magaling sila sa game compared to you. Sa akin naman po, ang aking priority ay maging genuine sa mga nanonood sa akin. Kasi yung napapanood ko po, yung tinatawag din ng influencer life, parang slowly ay it's dying out na po. Mas lumalaganap na ang pagiging authentic. Kasi that's how people connect, that's how people relate to each other. Kaya ang isa sa mga perceptions ay ang tingin nila hindi na po totoong job. For me, hindi po. It's actually a real job that people earn from and people get struggles. It's a real struggle. Oo, kasi nagkirapan mo yan eh. Pinag-isipan mo yan. Kasi iba-iba kasi yung sa like sa generation namin dati, kung wala kang job, sasabihin nila, you're useless. So, iba na kasi yung generation niya ngayon. So, ngayon, Digital nag-start world na yun, digital world. na like AI and
kumikita na ngayon lahat sa social media. Yes. Yung dati kasi, ang ginagamit namin sa social media, yung ano talaga, yung purpose ng social media is for memories. Okay. Like we will upload our photos, we will create an album, Ginawa lang USB yung travel and everything. Facebook. Oo, yung sa Friendster pa dati. So yun yung purpose namin dati. Okay. And to get a real job, like to be in the office or something like that. So magkaiba na kasi yung generation ngayon. So ngayon kasi yung ibang ano, yung mga dating tao. Hindi na makakabalik. Hindi pa. Baka yung mga dati. Ano kasi yung Ano ba yung mga I think yung mga, alam mo yun, yung mga hindi into social media. Oo. So, yung ano nila kasi perception iba sa mga bago ngayon. So, yun yung gusto mong ipahatid Yes, po. sa ano ngayon, so sa lahat, para maintindihan ng lahat. Parang isang ano lang eh, o kumikita ka, pinaghirapan mo yan, nag-effort ka dyan. Bonus wala, na yun. wala kang boss dyan, walang time in, time out. Correct. Tulad ng mga ibang nagtatrabaho. Pero, 12 hours, 8 hours, pero ganito lang. Sa kanya, kinukonsider niya yun na trabaho niya. Although hindi naman yun talaga yung naging, ano niya, naging course niya na nag-aaral siya. Pero marami din naman eh, may mga teacher, pero ngayon, makita mo, nasa Meron ba? Hindi naman nasa- tapos pero super ano, Successful. Hindi naman dahil sa ano sa Sa kung discard. ano yung degree mo or something, dahil sa discarding. discard yun, sa discard. Discard pa Okay, yun. man. Discard or diploma. Yun yung ano eh. Oh, Yun yung most yun na Hindi sa na- diploma, na- hindi sa diploma o diskarte yan. Kasi diploma lang yan sa recto eh. Sa akin ngayon, blessing in disguise na nakabakasyon ako. So, baka ito na rin ang time na binigay sa akin ni Lord in almost 18 years dito sa Bahrain. Oo, First time ko lang itong nagawa. Yun yung, di ba, nagkagulo ngayon. So, nung pandemic, may trabaho ako, so hindi ako nakagawa ng Ganito po. ganitong tulong na dahil sa ngayon, ginagamit ko ang aking social media, aking mga social media platforms sa pangangalap ng sponsor, kagaya ng bigas, o kaya mayroong mag-sponsor ng kung ano-anong relief goods. Oh, Yun ang ipag-divide ko para dun sa mga kababayan natin na mas nangangailangan. Okay. So, ngayon, since nakabakasyon ako, nagawa ko yung magandang gawain na Mas yan. marami kang chance makatulong. Yes, Oo. dahil yung oras ko is, Nagamit niya yung platform niya Oo. para makapagbigay ng inspirasyon sa iba, para makapagbigay ng tulong. Di ba, may mga sponsor sila. Tapos kasi ito may nabasa ko dun sa ano mo eh. Yun. Tekanggo kita doon. Oo. May nabasa ko doon na bakit daw kailangan i-post. Yung camera. Kailangan may camera para tumulong. Bagay, para iba-iba naman tayo ng ano yun ng way. Pero kasi isa lang naman ang ending yan eh. May cameraman o wala. Isa lang naman yan eh. Inspirasyon sa iba Sa iba. at makatulong sa iba. Sa akin, yun ang nakikita kong ginagawa. Dahil doon kasi sa video na yun, maraming mga kababayan natin dito na may kaya, pero ayaw nilang magpakilala, ayaw nilang ma-expose ba? Hmm. So, halimbawa, ikaw ngayon, mag-sponsor sa akin, nakita mo yung video ko, tatawagan mo ako, sabihin mo ako, uy, kabayan, nakita ko yung vlog mo, na tumutulong ka, gusto ko rin tumulong, pero ayaw ko magpakilala. Bibigyan kita ng 50 sakong bigas, ikaw na bahala. Mamigay doon sa mga tao na gusto mong bigyan. Eh ngayon, choice ko yun, kung sino mong bibigyan ko. Ngayon, ang choice ko na bibigyan Nabigyan is, ba kayo Na ng bigas? may mga trabaho sila eh. Ang choice ko ngayon is bigyan yung mga tao na no work, no pay. Yung mga kababayan natin na nawala ng trabaho, walang income, walang pagkakitaan. Okay. So yun ang naging ano ko ngayon, Tsaka alam mo, gawain ko. ang maganda kasi doon, hindi ka lang basta nakatulong.
alam mo yun, halimbawa ako yung isa sa natulungan, ang mararamdaman ko na parang hindi ako nag-iisa. Wait, may kasama pa ako dito. Wait, may tutulong sa akin. Magkakababayan tayo. Isa lang ang pinagmulan natin. Yun yung nakita ko sa nakita nila. Si Harry Solomon, Yes. tutuwa rin ako sa kanya kasi dalawa sila nag-effort. Yung magbigay ka ng oras sa 1 hour, 2 hours, magbigay ka ng effort para makatulong. Napakalaking Kaya yung effort din po yan na maghanap ng Yes. sponsor. At ito ba, guys? Kumausap ng mga tao. Oh, ito pa guys. I-shoutout ko yung namin, batin ko lang nga dito. Sige, pwede naman. I-shoutout ko lang yung sponsor talaga namin. Di namigay ako ng bigas sa ibang sponsor, natapos na yon. Tapos ngayon, nakipag-collab ako sa isang kababayan natin na Good Samaritan na simula pa nung pandemic hanggang ngayon, walang sawang namimigay ng libre para sa ating mga kababayan. Yun si Cooper Saitay. Kaya mabuhay ka talaga, madam, sa iyong mabuting hangarin para sa aming mga kababayan mo. Lalong-lalo na dun sa mga mas nangangailangan. Grabe talaga siya, boys. Oo, para sa akin na. Pero, nasa tao na yan eh. Kung gagawin nila or hindi. Kasi like politics, alam mo naman kung gaano yung politics sa atin. Gaano kadumi. Gaano kadumi. Mahirap. Yes, kadumi, kagulo, kahirap yan. Kaya lang, happy ang mga content creators eh. Grabe kasi sa atin ang cancel, di ba? Oo. So, like for example, meron kang sinusuportahan, ayaw ng mga tao, ang bilis mong makancel nowadays. So, yung mga content creators ngayon, nag-iisip muna kung hesitancy. nag-hesitate talaga sila kung sasabihin ko ba yung mga ko sa loobin ko or hindi. Pero sa mga nakikita ko ngayon, 50-50 talaga. Kasi may mga Depende siguro sa issue. No? Depende sa issue, tapos depende sa lakas ng loob mo kung ready kang makancel or hindi. I think bawal din kasi niya, no? Ni Boss M. Hindi kasi alam mo, meron tayong freedom of speech kaya natin Meron, no? magsalita. Yeah. Pwede tayong magbigay ng opinion. Pero kasi dapat maging sensitive din tayo. Yeah. Tapos- Pwede naman siguro, but in a nice way. Oo. Yung hindi yung parang Professional way talaga. in a Kasi hindi naman lahat way. ma-convince. Oo. Iba-iba kasi ng Iba-iba kasi ng perspective. Ano lang, parang hindi talaga yung sagad sa buto talaga yung natin. Yung Yes. Iba kasi tirada natin. below the belt na Oo. magsalita. Yeah, yes. Oo. May mga ganun eh. Professional talaga. In a professional way, at saka siguro pros and cons. Siguro may sasabihin ka at the same time, anong naitutulong nito at ano ang negative na naidudulot nito. Siguro sa mga ganung paraan. Pwede. Oo, huwag lang yung sobrang below the belt na talaga na parang mali na yung mga sinasabi. Parang false. Yung False info. False info na. Naging talaga tayo, naging maingat din sa ating binibitiwang salita lalo na sa harap ng kamera.